Pero hey, this is the first episode and the pilot episode? Depende kung ano tawagin namin. Pilot is the first episode. I guess you can call it that. Okay, so it's the pilot episode but there's no pilots. Yeah. So it's a pilot but not the pilot. First episode. Parang ganun. But you call it the pilot episode. Let's just call it The airplane. The beginning. Go. Recording na recording. Okay. Yeah. Kamusta mga katropa and welcome back to the Tropas Club and this is Side Trip. Woo! And this is Lance. And I'm John Brian. Parang baliktad dyan. Hindi baliktad. Ba't nung binuo yung pangalan ko? What the heck? What am I supposed to say? Brian lang. Brian Di lang. mo sabi that's Vincent? The heck? You can. I mean, yeah. How will I call you if I call you Vincent? Mas okay. Second name na. Feel ko parang new life, parang I think there's only in instances pag acceptable ang second name at acceptable ang first name. Yeah. Siguro pag tinatawag mo yung isang tao sa name niya, parang mas close kayo. Or kung bibigyan mo siya ng nickname, What if tatlo yung name? Like, tak, then last name. I mean, it Like depends. tatlo first name. It depends kung ano yung prefer nung sinasabihan mo ng name na yun. Pero ikaw, ano bang trip mo itawag sa'yo? Master. Boss. Boss! Hindi. Brian lang. Actually, Brian, dati, I would like to call literal as in flat out. Ba't sinabi last name ko? Blip yun. No! Ay, basta yun. Okay. I think mostly kasi sabi last name ko, pero now I feel like prefer ko yung second name. Kasi pag sinabi mo John, yun yung mostly tinatawag ko pag pinapagalitan na ako eh. John ano ba? Yan. So sabi ko, okay. So John is not my strongest name. Siguro pag kinokompleto yung name mo, ibig sabihin ng pinapagalitan ka. Pag last name yung tinatawag sa'yo, ibig sabihin with respect. Oo, yung trauma ng yung trauma ng full name sa kaya Lance Vincent. Alam ko na yan. Alam ko na yan. We cooked. Parang ganun. Magko-cope na talaga. Yeah. Pero hey, this is the first episode and the pilot episode? Depende kung ano tawagin namin. Pilot is the first episode. I guess you can call it that. Okay, so it's the pilot episode but there's no pilots. Yeah. So it's a pilot but not the pilot. First episode. Parang ganun. But you call it the pilot episode. Let's just call it The airplane. The beginning. Yeah. I think its pilot episode was more. Oh yeah, pwede. Yeah. Anyway, so yun. Today we're just going to like literally chill. Yeah. Like literally just us coping. Parang usap-usap lang, parang random moments, parang ganun. Pero since this is our first episode, we would like to introduce what this podcast is all about. Masala na two dudes hanging out. Pero for more episodes, marami tayong makaka-hangout. Yeah. Yeah, more tropas on the way. Pero every time we're going to start this podcast, kailangan meron tayong preferred drinks. Yes, so kunyari, this day I'm feeling this, ito yung drink ko. So, based siya mismo sa nararamdaman ko, personality, depende kung sino kasama namin. Kasi I think, ang second natin na podcast na i-release, paborito coffee. Yeah. As in, coffee lover. So, yung sabihin nun, Coffee. meron siyang unlimited online, not tulog-tulog anymore. Yeah. So, labas mo yung drinks of the day natin. Ayun. Drinks of the podcast. Sorry. Yes, sponsored by, bawal pala. Wala, hindi sponsored. Bawal. Pero, hindi siya sponsored, pero isasabihin na lang namin. Yes. We both got Zesto Choco. Zesto Choco. Because wala nang... Actually, may explanation na kung bakit Zesto Choco. Zesto Choco kasi nung bata kasi ako, kapag may sakit ako, ito iniinom ko. Really? Yeah. Zesto Choco. Zesto Out of Choco. all of the Choco. Kasi
alam mo yung kapag bata ka, parang, usually, parang binibigay na ng parents mo yung, parang gusto mong kainin. Kapag nag-request ako ng, oy, favorite ko ng, ng chow fan sa Chowking. Yun talaga favorite ko since childhood ko. Okay. Bibilan nila ako ng ng chow fan. So, ina-expect ko, magpapagaling ako nun. Yun ang gagawin ko bilang may sakit. Then, pag nag-request ako ng Bear Brand Choco, ito yung favorite drink ko nun. Pag ininom ko to, automatic, magpapagaling talaga agad ako. Kasi, yun nga. At saka pwede siya ata sa malamig tsaka mainit. I think, Tama ba? yeah. Yeah, for a frozen treat, place pouch in the freezer. Ayun, na warm drink ko. Oh, pwede rin warm drink. Pwede siya gawing jelly. Wow. Pwede siya gawing jelly, guys. So, shout out Zesto Choco. Yeah. The chocolate. Ba yun eh? Iba. May kwentong choco ka ba? Never say that again. May kwentong Zesto Choco Chocolate Milk Drink Zest Booster Steri Pack ka ba? Me? Wala. Pero to anyone, comment down below kung meron kayong kwento or, share us kung meron kayong opinions about Zesto Choco. Pero sa akin kasi, mostly, hindi ko ito nakikita on stores. Kasi more Zesto siya. Pero kung chocolate yung usapan mismo, I'll never replace Chucky. Yeah, actually Chucky din. Usually ginagamit siya sa mga cafe drinks din. Hindi ko Like alam chocolate kung drink. natatandaan mo pa. Meron Chucky dati na 4-way straw. Never ko na... Oh my gosh! Okay, so... Naging nerd na, no? So, sa loob ng Chucky franchise, ba't ako nagkikwento about Chucky? Hindi naman tayo sponsored. Chucky, Kwentong chocolate drink to, guys. Chucky. Ito na yung segment ng... Magkwento kami ng chocolate drink moments namin and... Yeah. Actually, childhood memories. Pwede Yeah. childhood memories. Let's talk about childhood memories. Yeah. Chucky is the most, as in sobrang versatile pagdating sa... Para siyang Oreo dati. Oh. Yung pwede sa chocolate, pwede sa ganyan, pwede sa ganito. Chucky has different straws. Merong, parang, di ko alam, aerodynamics na ewan, na Chucky has this spout, nakabend na pag ganon, then you drink it. Yeah. Foldable, okay. Tapos ngayon naman, nagkaroon sila ng 4-way. So yung 4-way, isa sa gitna, isa sa gilid, isa sa gilid, isa sa baba. Siguro, lagay na lang natin dito yung actual picture kung meron. Dito sa taas. So anyways, yun. Tapos nung nag-develop na nila doon, nagkaroon na sila ng mga choco, yung parang cookies and cream na mixture. Ang Cookies and dami. cream? Sobrang dami. Tapos may nagkaroon pa siya ata ng vanilla at one point. I forgot if... Why do I feel like na... like, all my life, naging favorite ko din yung Chucky, pero never heard na nagkaroon sila ng mga ibang flavors, like in-explore. Unlike Coco Crunch, di ba? So, inisip mo kapag Coco Crunch, chocolate lang siya eh. Yeah. Like, grain, Yeah. cereal. Pero hindi ko na-expect na magkakaroon sila ng Coco Crunch Duo, ng other variant ng Coco Crunch. Sa Chucky, hindi ko in-expect yun. Cockroach Duo started dahil dun sa... I think yung... madaming competitors ng Coco Crunch eh. Yeah. Kung saan na madaming... Hindi naman competitors as such. Kasi pare-pares lang naman sila ng brand. Yung more like... Meron si Stars, meron si Cookies and Chips, meron si ganito, si ganyan. Coco Crunch, nag-develop lang sila ng vanilla flavor. Okay. So, kaya naging duo. Okay. So, kung kayari, ayaw mo ng milk, gusto mo ng chocolate drink, pwede si duo. So, Like, i-consume mo pa rin siya. Like, it's as more in of a one. brand, yung Coco Yeah, Crunch eh. yeah. Then, yung brand na yun, merong mga other variation ng products. I think since both sila Nestle, right? Nestle Yeah, Coco Nestle. Crunch. Yeah, feeling ko yun ang target nila. So, since Chucky and Coco Crunch. Okay. So, Nestle kids pala tayo. We learned something new, yeah. But, So- akala ko paano tayo. Puro tayo streets dati. Natumbang presa, ganyan-ganyan. Oh, yeah. I think dapat mas related tayo sa ice cream, pero I think more on Coco Crunch. Hindi, actually, like before, kasi hindi naman, tough times kasi before. Yeah. Ngayon, kapag nakakain ka ng Coco Crunch or like yung cereal na may gatas, para siyang luxury sa mga Filipinos kasi usually ang almusal ng Filipinos like Milo, coffee, pandesal, 'di ba? Mga margarine. Dito kasi pag kumain ka ng cereal, tas may gatas, parang feeling mo like mayaman ka, parang gano'n. Na-try mo na ba 'yun? Yeah, pero yun yung branding as luxury mo.
When I was a kid. When you were a kid na parang may gatas, may cookies and cream, may ganyan. No, like cereal. Cereal. Oo, yan, parang gano'n. Parang, parang, kasi, cartoon kid ako dati. Disney Channel, Cartoon Network, Nickelodeon. Doon ako nanonood lagi. Nakipag-agawan pa ako ng remote nun sa lolo ko para makanood. Shucks. Yeah. Ang pinapanood pa nila nun, siguro mga karera, yung mga racing ng kabayo. Ayun. So, nisip ko, ay, tapos na yung racing. Ako naman, okay, bibigay na nila sa akin. Pero, anong channel though? Channel o cable? Di ba ang cable dati, 43, 45, 47. Tatlong big yun eh. Sky Cable ata dati is 47 ba, I think? 47 is Disney, 45 is Nickelodeon, tapos 43 is Cartoon Network. Yeah, Sky Cable. Yeah. So, I think nag-Sky Cable kami at some point, pero hindi na namin kinaya yan eh. So, nag-cable link kami. Cable link? Magandang cable link. Okay. Signal ba siya ngayon or iba na? Never heard of cable link na eh. Parang, hindi ko na naalala, parang gano'n. I think it's Signal. Maybe. No. Hindi ko sure. Never kami nag-signal eh. Okay, anyways, anong channel pinapanood mo mostly nung channel mo? Siguro, I really like SpongeBob before, so Nickelodeon. Have you ever have the instances yung matutulog ka na, then, nung pag-on mo ng TV, SpongeBob pala? May instances may na pasok ka gano'n. pang bukas. Pero ito, ang magandang feeling kapag nanonood ka ng cartoons is kapag wala kang pasok, tapos mapapanood mo yung nasa morning slots ng cartoon shows sa isang channel. Let's just say, sa gabi, ang mapapanood mo is like SpongeBob, pero kung mga after hours na yan, mga ganyan, siguro mga 10 or 12 p.m. or a.m., mapapanood mo na yan, mga cat and dog, Rugrats, di ba? Bro, sobrang aga ng Rugrats. May maaga siya, ayan, may gabi din siya. May gabi rin ng Rugrats? Yeah. Wow, di ko alam yun. So basically, pinapalabas nila yung mga yung mga cartoon shows na luma sa gabi na. Okay. Then, yung mga newer ones, sa daytime, or like early dark, parang gano'n. Damn. Alam mo, mostly nung pinapanood ko sa Nickelodeon, since Nickelodeon nga, is pagdating na ng 9 p.m., alam ko SpongeBob na yun all around. So, ang pinaka-problema ko nung childhood ko is hindi ako makakanood ng TV online. So, kunyari, let's say, wala pang internet nga ata. pag uwi mo ng bandang alas 3 o alas 2, kakain ka, matutulog eh. So, mostly, mga kabataan, tulog kayo, guys. pag sabi kong right, hindi. Yung parang pag uwi mo ng 2, kasi mostly naman 2 naman uwi, no? O 12. Like, I think mostly 12 na yun ang uwian. Kung elementary ka, siguro mga 12 or 1. So pag uwi ko, like, kain mo na. Tapos noon ng TV, then matutulog. So yung pinatulog, yung pinaka-importante ng hapon, kasi tatangkad ka daw. Yeah. Cup. Tapos nung natulog ka ng hapon, may dalawang choice ka na. Either maglaro ka sa labas, o manood ka ng TV. Kaso problema nung pagdating mismo ng mark ng 5 or 6, dapat nakauwi ka na. Gagawa ka na ng assignment. Tapos pag gagawa ka na ng assignment, kailangan 6, 7, 8, tapos na yan. Na motherfucker. Pagtapos na yan, kailangan tapos na yung assignment mo. Nakalimutan mo, papabili ka. Yun lang. Sabi ka, Tapos nakita mo yung mama mo nakatingin lang sa'yo habang gumagawa ka assignment. Parang, gumagawa ba ito ng assignment o nagliliwayway lang, parang ganun. Minsan nag-drawing na lang ako. Ganun. Tapos doon, on ko na yung TV. Gusto ko na makita. Sabi ko, naka-cable naman. Pag on ko ng gano'n, just SpongeBob. Sabi ko, gusto ko panoodin to, kaso. Pero guys, pag tumungtong kayo ng high school, hindi naman, siguro may Cartoon Network pa rin papanorin nyo. Slowly, magtra-transition kayo sa Hero TV, mga ganon. Sorry, I don't have the luxury for Hero TV. Pero, neither of those is yung favorite ko. Ang favorite ko is History Channel or National Geographic or Discovery Channel. I don't believe. No. Ito no one will believe me pag sinabi ko favorite ko dating subject is science tsaka English.
Sige, what is photosynthesis? Carry on. Hindi, pero, syempre ako explain kasi. Ay. Pero, ang favorite ko niya sa like, science noon, like, paano nag-work yung body, parang ganon. Oh, ganito pala yun. Then, siguro paglipat mo na ng History Channel, Ancient Aliens, Kings of Restoration, Storage lalim dun, Wars. Storage Wars. Dang! Storage Wars. Ang lalim nung cut na yun. Yeah, Pawn Stars, Pawn, P-A-W-N, Stars. Ba't ka ba in-explain pa? Yeah, kasi baka mamaya may discrepancy sa audio eh. Okay. Ayun, tapos Kings of Restoration. Maganda yung Kings of Restoration. Maganda din yung Storage Wars. Alam mo yung Kings of Ancient Restoration right now, yung literally sa FB lang may nag-aayos ng mga metallic parts na rust. Yun lang yun, basically. Na makinalawang. Feeling mo ba, like, ano yun, parang one time gusto mong itry mag-restore ng isang object? I do, pero it will take tools eh. Hindi wala kang, ano nun eh, parang wala kang equipment to do it. Yeah. Pero, doon nagsaspark yung creativity mo eh. I think mostly mga nagre-restore, either i-restore nila as in what it is dati, pero yung iba ginagawa nila creatively na, okay, itong kuya, let's say, may nakita silang Vintage na ganyan. Gagawin nila, kaysa gawin nila na full na parang jukebox, didesign na nila na niloob. Okay. Parang, nilagyan nila ng Na components. twist. Oh, yeah. Isang ganun mismong ano. Pero gusto ko talk about, since di ba natin nabubuksan to, paano mo mabuksan to isang choco? First of all, merong nakasulat dito na theory here. Dito. So, tamad kasi ako. Pag nag-aano ka ng mga drinks sa sachet, ayoko siya buksan dito kasi may tendency na matapon ko siya or mag-spill siya. So, ginagawa ko, dito ko siya binubutasan kasi iinumin ko na lang naman siya ng mabilis. Latang GNC ah. Yeah. Actually, sa Zesto, ginagawa ko din talaga siya. Kung mabutas ko siya. Well, kaya mo batasin. So, focus lang, ipit lang dito, then push. Natatakot ako kasi mamaya matusok yung kamay ko. Ayaw ah. Kanina gumana. Nagbenda kasi yung straw. Kunin yung gunting. Alam mo? Kaya, bubuksan na lang siya dito. Konti lang. So, mas mabilis pala dun, guys. Dito gumana yung methods mo. See, back when we were kids. Yeah. So, speaking of labas, childhood, what is your go-to sa labas na pagkain? Literal na ano? Like, Yung combo mo, yung mix and match mo na combo sa pagkain. kung bata pa ba ako o ngayon? Ngayon kasi, mostly madami tayong opinion pagdating sa pagkain. Yung iba gusto mag-chicken breast. Pero what I'm talking about is, nung bata ka, nasa tindahan ka, meron ka 100 pesos. Binigyan ka kasi nanalo sa sugal yung lolo mo. May 100 pesos ka. Anong bibili mo doon sa 100 pesos na yun? Computer shop, 5 hours. Food, bitch, food. Siguro Jollibee na lang nun. Kasi mura pa bilihin nun sa Jollibee eh. Siguro mga 79 pesos lang ata yung Chicken Joy nun. 69. Tindahan. Sa tindahan. Like, Zesto, ganyan. What is your mix and match, literal? Usually kasi, never pa ako nakahawak ng 100 nung bata pa ako. Like, nakakahawak ako, pero ini-spend ko siya sa mga toys. Kapag ganun kalaki Pero kung pagkain ang iisipin, mga 50 pesos or 20 pesos, simpleng lang siya, yung Magnolia na health drink. Tapos, siguro, Fudgy Bar, cream o ganun, Hyro, or RC Cola. RC Cola meron pa naman yan, pero pati Pepsi. Tsaka, Pop Cola, yeah. Halatang gamer talaga nung bata pa. Yeah. Okay, so ganito, paano gumawa ng mix and match nung kabataan? Tuturuan kita basically. Bibili ka ng C2, bibili ka ng Fudgy Bar, tapos bibili ka ng Rebisco. Okay. Tapos pagtapos na nun, since 100 pesos, diba?
Total na dati 30 lang to 50. Depende kung paano yung price ranging nung ano. Tapos meron ka pang 50 pesos. Naglalaro-laro kayo. So, minsan mo, uuwaw ka. Bili ka ng Coke. Pwede, Oo, di ba? Ganun. Maganda din idea siya. Tapos, Hindi ko pa natatry yun. Pas bumili ka ng Coke, bumili ka ng chichirya. So, ngayon, pag nakita ng mga kalaro mo, bibili ka ng Coke, bumili ka ng chichirya. Lahat sila bibili. Actually. Magkano ang Coke mismo dati? 10 pesos, di ba? No, hindi 10. 10! 7 or 8. 7 or 8. Pagbili mo nun, ang dami na, is it literal na isang bote na At yun. saka yung Coke nun dati, maliit pa lang eh. Hindi yung 8 ounce na Parang siguro ganito lang yung size niya, isang dangkal. Kulay red pa yung itsura niya, hindi yung white. Grabe, nakakaano. Naalala mo ba yun? Parang, Nag-reminisce na ka. oh yeah. Yung batang JB, tas na. Pero yun nga, Ah. speaking of kabataan, like, anong favorite mong, like, recreational activity? Recreational. Like, di man recreational, parang tumbang preso ba favorite mo? Basketball. Basketball talaga. Buong buhay ko dito sa San Juan. Si San Juan. Sa Sawan. Pero sa Pasig, hindi ako naglalaro as much as na dito sa San Juan. Kasi sa Pasig, ang pinaka number one problem ko is Lang kausap. hindi pa kasi mayor si Biko. Hindi. Ang gulo ng Pasig dati. Literal, ang gulo ng Pasig dati. So, pag lumabas ka doon, either may label ka na, meron kang something. So, as in, nagbago naman talaga yung, yung mismong street namin doon sa Pasig. Yung mismong, community. Yun na lang. Oh my goodness, gugulat ako. Vlog. So, nagbago. So, sa Red. Red. Okay. Nagbago yung community. So, from hindi ka makakalaro dati kasi mamaya may mga tambay dyan, pati may mga geng-geng na ganun. Kahit may geng-geng doon, nakakapaglaro na kami. Kasi hindi mo kabisado yung tao doon eh. Kasi paglabas mo doon, either may nagpuputukan na pala, may nagaganyan. Di naman yung level na nakakatakot. Pero bilang bata matatakot ka talaga lumabas. Yeah, actually. So, kaya sabi ng nanay ko, parang, buti na lang, nung bata ka, parang batang bahay ka. Sabi ko, tignan mo si Manny ngayon. Pero it's like a different time na kasi ngayon na medyo maayo. Medyo. Dito ko lang na-experience. Actually, dito ko lang na-experience sa San Juan. Yung salitang childhood. So, yung paglalabas ako dyan, sasali na agad ako. At hindi ako included. Hindi ako yung parang bata lang na, gagi, mukhang mayaman to. Sige, huwag na natin sali. Samantalang dati doon nararamdaman ko. Pero ngayon, literal na parang kahit umiyak ako dyan, makipag-away ako, wala silang pake. So, yun lang. Tumang preso ganyan. Pero sa basketball, dito ang language dito basketball eh. Di ko alam bakit eh. Kahit kalati dyan, di ba? Basketball. Literal, from the ground up, dapat meron kang knowledge about basketball. Kung sino yung, paano yung laro, paano yung ganyan. Speaking of knowledge sa basketball, gusto mo makarinig ng embarrassing story about sa basketball? Parang interesado ako. So, dati kasi, sumali ako ng liga ng basketball. Gold ako nun, number 14 yung number ko. Kabisado niya pa yung number. Nasa akin pa yung jersey. Oh my God. Sa akin pa yung jersey. Ngayon, sabi sa akin ng mama ko, Lance, kapag sumali ka dito, bibilan kita ng laruan na G.I. Joe. Sumali ako. Wait. Sumali ka ng basketball. Para bilan ako ng laruan. Ay, continue. Okay, so, nag-join ako. Para bilang ng laruan. Okay. Kasi favorite ko yung laruan na yun, G.I. Joe eh. Like, yun ang form of entertainment ko ng dati. Ngayon, siguro one of the worst teams kami nun sa league na yun. Kasi, unang-una, hindi naman ako nagbabasketball in the first place. Pangalawa, hindi strong yung arms ko nun before. Like, siguro nabibigatan ako sa basketball nun dati. Okay. Hindi naman like mabigat na mabigat. Parang, nahirapan lang ako i-shoot. Parang gano'n. Okay. Pangatlo is medyo hindi ako accurate na. At saka hindi ko alam yung rules ng basketball. One time, so, intense na yung match. Nandun ako sa
pabalik na kami, magdi-defense na kami. Wow, alam mo yung word na yun. Yeah. Okay. Akala ko, parehas lang yung street ball siya sa basketball. You know where this is going. Na-shoot ko, na-shoot ko yung bola namin sa sarili naming court. And then, yung buong crowd, tinawanan ako. And then, inisip ko lang na sobrang hiyang-hiya ako nun. Like, hindi ko na lang pinansin. Parang ganun. Nandun lang naman kasi ako kasi gusto ko lang ng laruan. Gusto ko lang mag-enjoy. Pero kasi, kapag yung mga nanonood kasi doon, parang sabihin naman to, parang, hindi marunong. Di naman kasi nila alam kung ano yung purpose ba't ako nag-join ng basketball. Hindi like, magsaya, parang bumili lang ako laruan, gano'n. Tapos, merong one time na may clear shot ako ng bola. Like, walang tao, gano'n, tumatakbo pa sila sa kabila. Natatakot ako i-shoot kasi baka mamaya, ma-miss ko. Which, okay lang naman ma-miss yung bola eh. Pwede mo naman i-try ulit. Pero, andun yung peer pressure na masushoot ko ba to hindi? Pag hindi ko na-shoot, baka tawanan ako. Ang lapit-lapit ko na. So, pinasa ko na lang sa kakampi ko. Tapos, hindi niya na-shoot. So, nasisi pa sa akin. So, for me, embarrassing siya kasi di naman ako like naglalaro ng basketball noon and di ko naman talaga alam. Ngayon, okay na sa akin yun. Parang pwede ko natawanan yun. Kaya never na ako naglaro ng basketball. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng freelance season 2. No! Puro sports. No! Pickleball. I think masyado mo lang na racism. Hindi, masyado mong na-labelan ng basketball as mahirap. Nakakatakot. Hindi mahirap. Kasi mahirap talaga ang basketball. No joke. Yeah. Kahit marunong ka, isipin mo, elementary school ako sa Pedro Cruz. Shoutout Pedro Cruz. Ang gagaling ng team namin pagdating sa practice. Pagdating sa laro, alam mo ang score namin? 1-8. 1 win, 8 losses. Pero hindi ko sinasabi, which is okay. Yeah, pero hindi ko sinasabi na maganda siya or okay siya. Sinasabi ko lang dito is hindi ka talagang magaling. Hindi naman mo sinasabi walang magaling sa basketball. Wala talagang perfect pagdating sa basketball. Kasi isipin mo ko NBA nga, nag-iiba-iba yung teams eh. Na nanalo ng championship. So, sabihin, opportunity lang yun. Magaling ka ngayong araw na to, kinabukasan, baka hindi. Next, baka hindi uli, tapos magaling ka na ngayon. So, mental game lang yan. Kung dedicated ka talaga sa isang bagay, magaling ka talaga doon. So, mapapurpursue mo talaga na magaling ka doon. Pero, you need still practice, you need still knowledge. Hindi nang porket naglalaro ka nito, alam mo na agad. Hindi naman kasi siya like talent in the first place. Yeah, you can say it's a talent, pero height. Pero pwede naman siyang bawiin sa skill. Yeah. Diba? Anything you can bawi in the skills. Pero, I appreciate your sharing the traumatic experience. Hindi mo siya traumatic. Embarrassing moment ko siya. Embarrassing. Okay. Tsaka, before talaga, like, gusto ko matuto mag-basketball noon, tapos soccer. Pero bumagsak ako sa badminton. Decent ako sa badminton, pero hindi ko alam yung mga rules doon. Like, nakahit naman ako ng shuttlecocks. Buti alam mo yung pangalan ng mga That's okay. Pero yun nga. Pero pickleball as a sport. Never pa ako nakatry ng pickleball. Okay. So, sa season 2 ng freelance. Pero yun, since we're on the topic of sport, kung saan na yung mismong embarrassing moment. Since gano'n ngayong childhood, wala naman kasing talaga. Have you ever since recreational, have you ever had the instances pa sa na sa labas na nag-roleplay? What do you mean? Like, kunyari, when you're a kid, then gagawa ka ng scenario, sabihin, okay, lahat tayo ngayon, puro, aswang, ganun. Siguro like, tapos may mga kwento-kwento, sabi niya, okay, kakainin na kita, ha? Actually, ngayon nakikita ko pa rin eh. Buti nabubuhay pa rin yung tradition na yun. All pass throughout dito sa street namin. Pero, yung sa'yo ba, dun sa mismo sa lugar niyo, like, nangyayari pa rin right now? At nangyayari ba sa'yo nung dati? Yung mga ganun typical na At this age, siguro hindi. Dahil, mostly lang mostly sa street namin, like, cellphone eh. Like, ganun. So,
Sa puro ML. I mean, may naglalaro pa naman mga bata, pero hindi naman like kadamihan compared dati na yung bata no, like pag for 3:30 or 4:30 na ng hapon, sobrang dami. Compared ngayon na ay cellphone na lang, ML, parang ganun. Ganun. Tapos siguro naman regards dun sa parang roleplay man, yung kunyari aswang ganun. Feel ko sasabihin mong rich kid to, pero may isang mayaman sa lugar namin na meron marami siyang Nerf guns na nagbabari lang kami, Nerf war kami sa kalsada, parang ganun. Wow, sana all. At saka, yung street kasi namin, parang pa-hill. So, may slope. Ngayon, by chance, yung friend group namin nun, meron kaming mga each na parang yung maliit na kotse. Okay. Yon. So, nagre-racing kami pababa dun sa slope na yon, pabilisan. May mga natutumba na susugatan sa mga braso tsaka sa binte, pero Yeah. masaya pa rin siya. So, siguro yun. Siguro mo ng childhood mo. Oo, yeah. Tapos, kung feeling mo ba, gusto mo balikan yung childhood mo? Right now? Oo, anytime. Anytime, no? Kasi parang, since nasa adulthood na tayo, adulting, Yeah. adulthood, literal na, ang freedom mo na lang is matulog eh. Kaya kids, kung may nakakita man nito sa Reels or sa Facebook, Enjoy nyo na. enjoyin nyo. Enjoy At saka nyo. kung sasabihin nyo man na di na ako makapaghintay na lumaki, wag. Try nyo take things slow. Wag nyong Alam mo, shoutout tayo sa mga kabataan. Listen, okay? Listen. So sa lahat ng mga bata na nagsasabi na, ay, di naman alam ng parents ko yung nararamdaman ko. They do! Lahat yung pinagdaanan nila. So, di dahil meron ng authority para sabihin to. Authority. di big sabihin nun, like, pag sinabi, wag ka magpupuyat. Pag nagpuyat ka, ganyan, sasakit ulo mo. Dati sabi ko, okay, baka against lang sila, kasi mas masaya pag nagpupuyat. yeah. No. No. So, nagpuyat ka pagdating mo ng umaga, ang sakit ng ulo. Yeah. So, yung mga ganun, like, advice lang. So, advice ako, kada age bracket. may advice Kinder, wag puro hotdog ang kainin. Mag-stay kayo sa nutritional. Gusto mong kumain ng parang corned beef na ganyan. Huwag kayong mag-stay lang sa puro nuggets, hotdog. Ako, sa elementary. Elementary. Sa elementary, guys, may tip ako sa inyo. Huwag kayong tatai sa school. Huwag kayong tatai sa school kasi pag nakita kayo ng mga estudyante doon, good luck. Maaalala kayo. So, hindi mo yung tumahin. Yan. Pati high school, maalala ka niya. Nung college. Ito ba yung tumai sa school, sa ganyan-ganyan elementary school? Sa high school naman, ang first love, hindi yan forever. Depende na lang kung masipag kayong dalawa. Oo. Tandaan mo, motivational muna. Pagdating nyo sa college, may iba lahat ng perspective nyo. Ako sa college. Hindi, senior high muna, senior high. Senior high? Tapos mag-college ka na. Hindi, kasi senior high. Sige. Sa senior high naman, tandaan nyo, lahat ng course na tinitake nyo ngayon, hindi yan yung official. True. Tandaan nyo, yan yung mga strands nyo na yan, yan yung parang entry level nyo. Pagdating nyo sa mismong college, lahat yan mag-iiba. Karamihan ng kilala ko na nag-STEM, nag-HM. College. Okay. Sa college, yung mga sinabi namin na matulog ka ng maaga, doon nyo na marirealize yan. Ngayon pa lang, matulog na agad kayo. Ngayon Kasi pa lang. pag di kayo natulog, thesis, mga activities, babagsak ka kayo niyan. May tinatawag na Hell Week. Anyway, so bibigyan ko na ng magandang tip ang mga college. Gawin nyo lahat ng gusto ng professor nyo. Hindi illegal things. Yung mga assignments. Kahit sabihin natin gangsta kayo. Like, hindi ako masusunod dyan because I'm a rebellious teen. No. Gawin nyo lahat ng activities as much as possible. Gusto mo magsuma, gusto mo magmagna, gusto mo mag-cum laude, gawin nyo as possible. Well, di siya competition eh. Di siya competition, pero gawin nyo lang as possible. Tandaan nyo, ang gusto ng mga prof, yung sumusunod. Yeah.
Diyan lang yun. Hindi ko nalaman yan nung first year. Nalaman ko lang yun ng fourth year. Wala din dito na kami. Basically, cheat code na yung sinasabi niya. Pero, yeah. So, shoutout sa mga props ko. Shoutout kay Boss B. Kay Doc B. Anyways, yun. At, to wrap this up naman sa pilot ating... Siguro final topic mo. I think ang pinaka-final topic is anong plans mo for this channel? Plans for this channel? Siguro... Since meron ka ng on the works na Hindi ko muna sasabihin yun. Ayun, sure. At on the works na Mr. Awesome Show. Siguro let's just have fun. Like, at the same time, magpo-produce tayo ng medyo quality and medyo may quantity din na type na content. Like, hindi naman like masyadong effort na edit. Kasi it's a 2 months battle tayo eh. Tsaka have fun na, parang tinatake namin kayo sa parang buhay namin, parang gano'n. Yeah. At tsaka actually dito sa channel na to parang trip lang kami, pero kung gusto niyo sabayan niyo kami sa trip namin, sure, like welcome to Tropas Club. Kasi this is a side trip podcast at trip lang yun. Trip lang. Yeah. Trip lang. At saka may halong, siguro, like, nandun pa rin tayo sa level na maging hindi naman professional, parang content creators, pero trip lang. May mga content creators kami na alam na trip lang, pero marami silang nakukuhang views, tsaka... Pero totoo, ang pinaka-honest dito is natin habol views. Natin habol yung Pero, if you're going to like, share, and subscribe, at to share this channel, sobrang thank you talaga so much. Pero, as we says, we're not doing this for the views, we're doing this because it's fun. Because it's fun, because entertaining. Gusto namin entertaining you. At mas lalo na entertaining us kasi na-entertain kami dito sa pinaggagawa. Pag na-entertain kami sa pinapanood namin, na-entertain din kami. Pag na-entertain kami, gusto namin mag-entertain ng iba. Ginigive namin yung energy na binibigay sa amin uli. Yes. So, thank you sa lahat ng mga YouTubers na to build. Actually, that's one of the childhood key. YouTubers, yeah. Shout out to you guys. We won't be here kapag dahil nanood kami sa TV. No. We watch YouTube a lot of times before. Part din siya ng childhood. So, before we end, mismo, bigyan ng 5 YouTubers na ng childhood mo. Pag puro Minecraft YouTubers yan, impressed na ako sa'yo. Siguro top 5 YouTubers ko na lang. Yeah. Top 5 YouTubers ko, not in particular order Smosh, of course. Si PewDiePie. Yeah. Epic Rap Battles of History. Dang. Sino ba yung siguro hindi kayo familiar dito, pero The Key of Awesome. And... Sorry, William dyan. No. Oh my gosh, sino ba? He's thinking hard. Yeah. Kalimutan ko na yung name niya eh. Actually, technically hindi siya YouTuber, pero may mga gaming compilations channel na parang stream. So, I guess that counts. Like content. Okay. So, mine is, first of all, since duo sinabi mo, Rhett and Link. Oh, yeah. Good mythical podcast talaga. So, anyways, so Rhett and Link, Ryan Higa, I won't say this YouTube name. Before? Yes. So, Ryan Higa, let's go with Jack and Mark. Jack and Mark? Markiplier. Okay. Jacksepticeye. So, 4. Then, this is a deep hole pick. At magugulat sila sa sasabihin ko. Ano yung orange? Okay, pwede. Reasonable. Kasi, literally, pagdating mo sa YouTube, yun lang yung mismo i-recommend niya. All throughout.
Yung mismo green face na ano yung orange na yun. So, yeah. So, May isa pa. sa dalawa na si Jack. Okay. Ay, dalawa na ba yan? No. Dalawa? Sige, bigyan mo ko isa pa. Let's dig deeper. Tabascos. Oh, yeah. Lalalim dun ah. Yogast. Familiar ka ba sa Yogast? Na. Minecraft YouTuber sila yung... Alam mo yung kanta ng Diggy Hole? Something ba yan sa Minecraft? Sa kanya ba yun? Diggy Hole. Parang ganun yung So, tone. shoutout kay Captain Sparkles. Yeah. Actually, yun. Team Crafted. Skydust Minecraft. Yeah. So, yun my din. gosh. So, Si Tim, oh my gosh, dami palang Minecraft na. I mean, mostly Minecraft naman kasi 2010s. Yeah. yun ang favorite game of all time ko. So, yeah. So, that's the Side Trip Podcast. Yeah. And here's your host, My name is Brian. Name's Lance. Parang baliktad ah. My name is Brian. My name is Lance. And my name is Jeff. So, bye guys! I'm Brian the 4. Bye guys. Bye guys!